Sa Lunes na inaasahan ng first out of four session ng confirmation of charges hearing, ni former President Rodrigo Duterte, kaugnay yan ng aligasyong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa mga magiging pagdinig na ito? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ng ating DNC anchor Pinky Webb, live mula sa The Hague, Netherlands. Pinky, kamusta ang sitwasyon dyan? George, hindi natin makikita o masisilayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges sa darating na Lunes. Ito ay matapos aprubahan ng pre-trial chamber kahapon ang hiling ni Duterte na i-waive ang kanyang karapatan na umattend sa pre-trial hearing mula February 23 hanggang February 27. Ilan sa mga ipinunto ni Duterte ay hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Siya raw ay pinwersa at isinakay sa isang chartered na eroplano patungong Hague na itinuturing niyang isang kidnapping. Isang kasinungalingan ang inaakusa sa kanyang polisiya na extrajudicial killings na gawa-gawa lang daw. Ayaw rin niyang umattend sa proceedings na anyay makakalimutan lang niya within minutes. I am old, tired, and frail. Bago pa man ang desisyon ng pre-trial chamber, kinwestiyon ng prosecution ang hiling ni Duterte. Ang sabi nila, wala raw legal na basehan ang hiling ng kampo ni Duterte dahil nauna nang sinabi ng mga medical experts na fit to stand trial ang dating Pangulo. Pero hindi sila kinatigan ng pre-trial chamber. Maaari naman daw magpatuloy ang confirmation of charges kahit na hindi present si Duterte. Ilan pa rin sa huling update, George, sa nakatakdang hearing, tinanggap or granted ng pre-trial chamber 1 ang naging submission ng defense nito lamang Miyerkules na magdagdag ng 108 items doon sa list of evidence o yung tinatawag nilang LOE. Ito ay confidential in nature, maaaring mga transcripts o di kaya excerpts mula sa mga interviews. Magaganap ang hearing mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. sa Monday, Tuesday, Thursday at Friday. Walang hearing sa Wednesday na itinuturing nilang break. March 14, George, nang huli nating makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung kanyang initial appearance sa ICC pre-trial chamber via video conference nang formal siyang in-inform ng charges laban sa kanya. George. Well, Pinky, nga, maraming inilabas yung ICC na mga rulings ahead of the confirmation of charges. But anyway, I'm just wondering, baka may impormasyon kayo kung nandyan na ba yung pamilya Duterte para umantabay din sa mga kaganapan dyan? Wala pa tayong impormasyon hinggil sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. If they are here, andito ako sa harap ng Shea Veningin Detention Center at walang masyadong activities dito ngayon, of course being a Saturday at 11 a.m. Doon sa bandang kaliwa ko mamaya, yung ating kasamahan na si Kevin Manalo ay magbibigay din ng report hinggil sa kaganapan doon. But then again, ulitin ko lang, Saturday, 11 a.m., not much activity yet, and of course, wala ring pasok ang ICC. Wala tayong maaasahan na kahit na anong mga ganap mula sa ICC, whether it be pleadings or submissions, dahil nga weekend ngayon, George. Alright, maraming salamat, Pinky Webb. Nagulat ng live mula sa The Hague, Netherlands.